At ngayon mga kupal, ipapakita ko nga pala sa inyo yung naging solo ride namin ni Chakadal papuntang Calatagan, Batangas. At kung ano yung mga nangyari doon, tara samahan nyo kami. Ang ilang kupal to. Akala mo may tira na. Kupal. Siyempre ito na nga, kailangan muna nating ipakondisyon ang alaga nating nangungupal na si Uno. Pa-change oil muna tayo at palinis ng karburador. Nang sa ganon ay maging maganda ang takbo natin papuntang Corregidor. Gago inyo, mga tanga! At ayan na nga, inumpisahan na nga ang baklasin ni Tropa yung karburador sa ibabaw at pinatagas na rin niya yung langis sa ilalim. Dito nga, inumpisahan na niyang baklas-baklasin yung mismong karburador natin kasi alam nyo naman siguro na talagang napakaalat ng asin. Gago! At dito sa part na to, mga kakupal ko, nagbuhos na siya ng gasolina para sa ating karburador ay panglinis niya. At konting kuskus lang at konting hangin, maya-maya, syempre ito ay natapos na. Kasi alam ko namang kupal ka. At dumako naman tayo dito sa pagsasalin ng bagong langis mga kupal ko. Shell Advance nga pala ng langis yung ginamit ko dyan. Nagpalit na nga rin pala ako ng oil filter niyan para maganda-ganda ang maging takbo natin sa kalsada. Kala nyo sa daan no? Kupal! At dito nga tapos na niyang malinisan at may balik sa ilalim. Kaya ngayon tinutuno-tuno na lang niya yung karburador natin. At dito nga mga kupal ko, alas 2 ng madaling araw, nag-red out na kami. Hanggang nakarating na nga pala kami dito sa may part ng Manila, dito sa may bandang Luneta, o yung tinatawag ng karamihan ng mga motovlogger na kilometer zero. At maya-maya nga lang ng konti, makalipas ang ilang minuto namin paglalakbay, nakarating na kami dito sa may Cavite, dito sa may part ng Imus. Hanggang sa mabot na po kami ng silang at dito na kami inabutan ng pagpapagas. 169 nga po pala yung inabot ng isang pultang ko dyan. Kaya nagdire-diretso na po kami hanggang makarating na po kami dito sa may part ng Tagaytay. At nag-stop over nga po muna pala kami dito. At kaya ako nga napili na dito kami mag-stop over kasi mayroon akong kaibigan na naka-check-in dyan sa condo na yan, dyan sa taas. At nung na-message ko na siya na andito na kami sa baba, ay pinakit na rin nila kami sa taas. At maya nga mga kakupal ko, nakakit na nga kami sa taas. Ayan, kitang-kita nyo naman si Uno. Andiyan po siya sa baba. At syempre, nag-video muna ako dito sa taas habang maganda yung pagsikat ng araw. Tignan naman kung gaano kaganda. At pagtapos ka ng konting kwentuhan ay nagpaalam na rin kami. Maraming salamat nga pala sa inyong dalawa. At paglabas ko nga ay ito na ang bumukod sa akin. Isang napagandang tanawin na bira mo lang talagang makikita pag andito ka sa Metro Manila. Kaya ano pang gagawin, di lubos-lubosin na natin na pagmasdan ang bawat tanawin. Kupal ka ba, boss? Siyempre, bago kami tumuloy, nagpicture muna kami dito. Diyan sa may malaking kami na yan. Alam niyo naman kung saan yan, di ba? Siyempre sa Tagaytay. At maya-maya nga lang ng konti, naabutan na namin yung mga kasama namin sa pagsiswimming. Andito nga po pala namin sila naabutan sa may gilid. Tamang picture lang po sila kasi po napakaganda talagang tanawin. At nagpatuloy na nga kami ni Chakadal sa aming biyahe. At maya-maya nga ng konti ay narating na nga namin tong sign, yung sign na pakaliwa na tinuturo kung saan papunta yung Calatagan. At tamang chill ride na nga lang kami ni Chakadal dito habang ninanamnam namin yung magandang tanawin. Kahit hindi nakikita sa video, binibidyo niya lang kasi ay si Uno. Tinitignan niya lang kung gaano kabilis yung takbo.
Hanggang nakarating na nga pala kami sa aming destinasyon. Dito nga lang pala yan sa Manuel Uy Beach Resort, kung saan located po ito dito sa may barangay Santa Ana, Calatagan, Batangas. Kung saan ito nga po pala ang binansagang camping capital ng buong Calatagan. Kasi hindi uso dito yung mga cottage. Kaya sila siguro binansagang camping capital kasi po dyan lang po kayo makatulog sa mga tent na yan. Order lang po kayo ng tent na yan sa halagang 500 pesos each. At dyan na po kayo makatulog, dyan na po kayo mag-overnight. At syempre, tamang unwind, tamang chill lang po tayo dyan, tamang tagay lang po ako dyan sa may gilid habang nagpapahinga. Kasi po dito sa port na to, malapit na po malobot yung cellphone ko. Wala po dito ma-charge dyan, malayo po. Kaya po, yung nag-charge po ako dyan, yung time na yan, kinabukasan ko na po nakuha yung cellphone ko. Kupal! At dahil nga nalobot na yung cellphone ko dyan, kinabukasan ko na nakuha. Hindi ko na nabidyoan yung mga nangyari dyan. Pero merong isang pangyayari na hanggang ngayon, masakit pa rin para sa akin. Hindi pa rin natatanggal yung tinik. Nung matusok ako ng si Orchin, kupal ka kasi. At kinabukasan na nga ng tanghali ito, mga kupal ko. Uuwi na nga pala kami yan. Siyempre, bago ko may umuwi, hindi pwedeng hindi ako magbibigay ng isang kapirasong montage. Let's get it crunk up up in this dancery. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. At dito mga kupal ko, dahil medyo tiyatamad-tamad na tayo pag pauwi. Bakit kaya ganun, no? Kapag papunta pa lang sa rides, excited ka. Tapos ngayon, pag pauwi na, may itatamarin ka. Iba talaga pag kupal ka. Siyempre, para makatipid-tipid tayo ng konti sa biyahe, sa oras, siyempre, sa gas na rin, isasakay na natin si si Uno, sa L3. Tignan nyo naman, nagturong-turong pa kami dyan kasi medyo mabigat-bigat siya para maisakay na siya sa L3. Di ba? Parang sasabak lang sa motor show yung kupal. Kupal! At bago nga matapos ng video na to, mga kakupal ko, ipapakita ko nga pala sa inyo kung saan ako naglalaro para pumaldo. Joke lang yun, wala akong pera na ngayon. Joke lang yun, wala ako na pera na ngayon. Practice lang po yan para po kung sakaling may magpapromote sa akin, wala po akong dahilan para tumanggi. Maraming salamat, kupal! Gago inyo, mga tanga!